Kumusta mga kasaliksik? Ang pahayag ni Donald Trump na kaya niyang tapusin ang digmaan sa Ukraine sa loob lamang ng 24 na oras ay nagdulot ng maraming reaksyon sa buong mundo. Noong Enero 2024, sinamantala ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang pagkakataon upang hamunin si Trump at imbitahan siyang bumisita sa Kyiv, ang kabisera ng bansang sinasalakay ng Russia, mula pa noong Pebrero 2022. Para kay Zelensky, ang pagbisita ay isang oportunidad para makita ni Trump ang totoong kalagayan ng digmaan, pati na rin ang epekto ng walang tigil na pambobomba, karahasan at pagkawasak sa kanilang bansa. Binigyang diin din niya ang kanyang imbitasyon kay Trump ay hindi lamang tungkol sa pagtingin sa sitwasyon, kundi para rin magkaroon si Trump ng mas malalim na pag-unawa sa kalupitan ng digmaan at sa lawak ng mga sakripisyo ng mga Ukrainian. Gayunpaman, para sa marami, ang pahayag ni Trump ay tila simplistiko at maaaring nag-ugat sa kanyang kritisismo sa kasalukuyang pamahalaan ng Amerika, partikular ang administrasyon ni Pangulong Joe Biden na patuloy na nagbibigay ng malawakang suporta sa Ukraine. Bukod sa mga sandatang pandigma at pondo para sa kanilang depensa, nagbigay din ang Estados Unidos ng malawak na diplomatikong suporta sa Ukraine upang patuloy na palakasin ang kanilang paninindigan laban sa Russia. Ayon sa mga eksperto, ipinapakita ng mga pahayag ni Trump na tila minamaliit niya ang lawak ng kaguluhan sa rehiyon at ang papel ng international diplomacy sa pagsugpo sa agresyon ng Russia. Ang kanyang posisyon ay nagdulot ng pagkabahala hindi lamang sa mga opisyal ng Ukraine kundi pati na rin sa mga kaalyadong bansa ng Estados Unidos, lalo na ang mga nasa NATO. Ang kanilang alalahanin ay nakatuon sa posibilidad na sa muling pag-upo ni Trump sa kapangyarihan, maaaring humina ang suporta ng Estados Unidos sa NATO, isang alyansa na nagsisilbing pangunahing hadlang sa agresyon ng Russia sa rehiyon. Noong nakaraang termino niya nga bilang Pangulo, isa sa mga kontrobersyal na polisiya ni Trump ang panghihikayat sa mga membro ng NATO na dagdagan ang kanilang kontribusyon sa alyansa, o kung hindi nila ito gagawin ay haharapin nila ang posibilidad na bawasan ng Estados Unidos ang kanilang suporta. Sa kanyang mga talumpati, pinunan niya ang mga miyembro ng NATO na hindi umano sapat ang naiaambag sa kolektibong depensa ng organisasyon. Dahil sa mga pahayag ni Trump, ipinahayag ng maraming lider ng Europa ang kanilang pagkabahala na kung manalo siya muli sa halalan ng Amerika, maaari itong magdulot ng malaking pagbabago sa dynamics ng suporta ng Amerika para sa Ukraine. May takot na sa ilalim ng bagong administrasyon, maaaring mabawasan ng tulong pinansyal at militar na inaasahan ng Ukraine mula sa Amerika at iba pang mga kaalyadong bansa. Ang posibleng paghina ng suporta sa NATO ay maaaring magdulot ng malaking hamon hindi lamang sa Ukraine, kundi pati na rin sa mga bansang nakadepende sa seguridad na dala ng alyansa laban sa lumalaking impluwensya sa Russia. Noong Setyembre 2024, nagkaroon ng makasaysayang pagpupulong sina Trump at Zelensky sa Trump Tower sa New York, kung saan tinalakay nila ang kasalukuyang kalagayan ng digmaan sa Ukraine. Sa naturang pulong, muling binanggit ni Trump ang kanyang paniniwalang maaaring maabot ang isang kasunduan upang matigil ang labanan na hindi na mangangailangan pa ng patuloy na pagdanak ng dugo at ng pagkawasak ng mga pamayanan. Bagamat bukas naman si Zelensky sa mga mungkahi, mahigpit pa rin ang kanyang paninindigan na ang anumang solusyon ay dapat may hustisya para sa Ukraine, lalo na't ang kanilang bansa ang pinaka-naaapektuhan ng kaguluhan. Sa kabila ng kanilang magkaibang pananaw, tiniyak ni Trump ang kanyang intensyon na tapusin ang kaguluhan sa pamamagitan ng diplomasya, ngunit hindi malinaw kung paano niya isasakatuparan ang kanyang pangakong ito. Ang ganitong mga pahayag ni Trump ay may epekto hindi lamang sa kasalukuyang relasyon ng Amerika at Ukraine, kundi pati na rin sa posisyon ng Amerika sa harap ng pandaigdigang komunidad. Ayon sa ilang eksperto, ang pananaw ni Trump ay tila umaayon sa mas konserbatibong pagtingin sa mga usaping internasyonal, kung saan ang Amerika ay hindi kailangang maging pangunahing tagapagtaguyod ng mga alyansa at interbensyon sa labas ng kanilang bansa. Ang ganitong perspektibo ay magkaiba sa kasalukuyang administrasyon na naniniwalang mahalaga ang papel ng Amerika sa pagpapanatili ng kapayapaan sa iba't ibang bahagi ng mundo.
Naging masalimuot ang reaksyon ng Ukraine, lalo na si Pangulong Volodymyr Zelensky, sa mga pahayag ni Trump hinggil sa digmaan sa Ukraine. Para kay Zelensky, ang mga salitang binitawan ni Trump na maaari niyang tapusin ang digmaan sa loob ng 24 oras ay isang manifestasyon ng kawalan ng lubos na pag-unawa sa kalagayan ng kanilang bansa at sa komplikadong ugat ng digmaan. Ang mga pahayag na ito sa paningin ng marami sa Ukraine ay tila pagbabaliwala sa mga sakripisyo ng kanilang mga sundalo at mga mamamayan na araw-araw na humaharap sa banta ng pagsalakay ng Russia. Para sa kanila, ang paniniwala ni Trump na maaaring maayos ang krisis sa simpleng negosasyon ay nagpapakita ng limitadong pananaw sa tunay na lawak ng problema na malalim na nakaugat sa politika, kasaysayan at mga isyong pang-teritoryo. Sa harap ng mga pahayag ni Trump, hinimok naman ni Zelensky si Trump na bumisita sa Ukraine upang makita mismo ang mga epekto ng digmaan. Sa kanyang mga panayam, mariing binigyang diin ni Zelensky ang pangangailangang masaksihan ng dating Pangulo ang pinsalang dulot ng Russia, hindi lamang sa mga istruktura kundi pati na rin sa mga buhay ng ordinaryong mga Ukrainian. Para sa maraming leader sa Ukraine, ang pagbisita ni Trump ay makapagbibigay sa kanya ng mas makatotohanang perspektibo sa lawak ng pangwawasak na dala ng digmaan. Isang bagay na hindi kayang ipaabot ng anumang ulat sa telebisyon o pahayagan. Ayon kay Zelensky, ang pagtrato ni Trump sa digmaan bilang isang isyong maaaring lutasin sa isang gabi ay mapanganib. Sa mga mata ng Pangulo ng Ukraine, ang ganitong pananaw ay maaaring magdulot ng maling impresyon sa publiko, lalo na sa mga taga-suporta ni Trump sa Estados Unidos. Maaaring isipin ng ilan na walang masyadong kahalagahan ng paglaban ng Ukraine o na maaari itong tapusin ng madali at walang sinasaalang-alang na kahit ano paman. Para kay Zelensky, ang ganitong pananaw ay nagpapabaya sa mas malalim na layunin ng kanilang laban, ang pagtatanggol sa soberanya ng Ukraine, ang paglaban sa imperialistang mga hakbang ng Russia at ang pagbibigay babala sa mga bansa sa Europa na posible ring maging biktima ng ganitong uri ng pagsalakay. Mahalagang tandaan na ang mga binitawan ni Trump ay dumating sa panahong mataas ang tensyon sa rehiyon. Ang patuloy na pagsalakay ng Russia ay nagresulta na sa libo-libong casualty at napakalaking bilang ng mga na-displace na mga tao. Dahil dito, ang mga pahayag ni Trump ay hindi lamang simpleng komento para sa mga Ukrainian, kundi isang bagay na nagbigay ng impresyon ng kawalan ng pakikiramay sa kanilang kalagayan. Para sa maraming leader ng Ukraine, ang pagtingin ni Trump sa posibilidad ng pagtigil ng labanan sa loob lamang ng 24 oras ay tila hindi makatotohanan at naglalagay ng panganib sa kanilang pinaglalaban. Bukod dito, ang mga naging pahayag ni Trump ay nagpapalabas ng posibilidad na sa ilalim ng kanyang pamumuno, maaaring mabawasan ang suporta ng Estados Unidos sa Ukraine. Bagamat hindi pa rin tiyak kung ano talaga ang mga hakbang na gagawin ni Trump kung sakaling bumalik siya sa White House, ang kanyang patuloy na pagkritiko sa malalaking gastusin ng Estados Unidos para sa digmaan ay nagdudulot ng pangamba sa gobyerno ng Ukraine at sa kanilang mga kaalyado sa Europa. Maaaring isipin ng ilan na kung maibababa ang tulong militar at pinansyal na ibinibigay ng Amerika, mababawasan ang kakayahan ng Ukraine na ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mas malalakas na puwersa ng Russia. Dahil dito, nananatiling matatag ang paninindigan ng Ukraine na hindi dapat madaliin ang negosasyon, lalo na't hindi pa nagkakaroon ng malinaw na paglubay sa mga pag-atake ng Russia. Para sa kanila, ang anumang kasunduan ay dapat na may katurungan at respeto sa kanilang teritoryo at kasarinlan, mga prinsipyong kanilang isinakripisyo sa harap ng digmaan. Sa kabila ng kanilang pagbubukas ng posibilidad ng negosasyon, iginiit ni Zelensky at ng kanyang administrasyon na dapat dumaan ito sa masusing proseso at hindi sa simpleng pakikiusap lamang. Para sa Ukraine, ang digmaan ay hindi lamang isang labanan sa pagitan ng dalawang bansa, kundi isang digmaan para sa kanilang kasarinlan at pagkakakilanlan bilang isang malayang bansa. Ang mga pahayag ni Trump ay nagpapaalala sa kanila ng pangangailangang ipakita sa mundo ang tunay na layunin ng kanilang paglalaban. Sa kanilang pananaw, hindi ito isang labanan na maaaring tapusin ng walang konsiderasyon sa mga nasirang tahanan, nawasak na buhay at ang pagkawala ng mga mahal sa buhay. Noong Nobyembre 10, 2024, nakipag-usap si President-elect Donald Trump kay Russian President Vladimir Putin sa pamamagitan ng telepono kung saan hinimok niya si Putin na huwag nang palalain pa ang digmaan sa Ukraine.
Ayon sa ulat ng The Washington Post, binigyang diin ni Trump ang kahalagahan ng kapayapaan sa Europa at nagpapahayag ng interes na ipagpapatuloy ang mga pag-uusap upang agad na maresolba ang hidwaan sa Ukraine. Sa nasabing tawag, pinalalahanan ni Trump si Putin tungkol sa malakas na presensya ng militar ng Estados Unidos sa Europa na nagpapahiwatig ng kahandaan ng Amerika na protektahan ang mga kaalyado nito at panatilihin ang katatagan sa rehiyon. Ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pakikipag-ugnayan ni Trump sa mga lider ng iba't ibang bansa matapos ang kanyang pagkapanalo sa halalan. Ang pag-uusap nito ay naganap sa gitna ng mga pangamba ng mga kaalyado sa Europa tungkol sa posibleng pagbabago sa patakaran ng Amerika sa ilalim ng administrasyon ni Trump, lalo na sa usapin ng suporta sa Ukraine at relasyon sa NATO. Ang mga lider ng Europa ay nag-aalala na ang posibleng muling pagkahalal ni Trump ay maaaring magresulta sa paghina ng suporta para sa Ukraine at hindi matatag na relasyon, lalo na dahil sa kanyang mga naunang kritisismo sa NATO at hindi malinaw na posisyon sa digmaan ng Ukraine laban sa Russia. Samantala, ang mga opisyal ng Ukraine ay nagpahayag ng pag-asa ng mga pag-uusap na ito ay magdudulot ng positibong resulta para sa kanilang bansa. Gayunpaman, nananatili silang maingat at patuloy na nananawagan para sa konkretong aksyon mula sa internasyonal na komunidad upang matiyak ang kanilang seguridad at soberanya. Ang pag-uusap sa pagitan ni Trump at Putin ay nagpapakita ng patuloy na kahalagahan ng diplomatikong pakikipag-ugnayan sa pagresolba ng mga internasyonal na hidwaan. Habang papalapit ang inaugurasyon ni Trump bilang ika-47 na Pangulo ng Estados Unidos sa Enero 20, 2025, inaasahan ng marami ang magiging direksyon ng kanyang administrasyon sa mga usaping panlabas, partikular na sa relasyon nito sa Russia at suporta sa Ukraine. Habang papalapit ang inaugurasyon ni President-elect Donald Trump, ang mga opisyal ng Ukraine ay nagpapahayag ng iba't ibang reaksyon at estratehiya upang matiyak ang patuloy na suporta ng Amerika sa kanilang laban kontra sa pagsalakay ng Russia. Ang mga lider ng Ukraine, kabilang si Pangulong Volodymyr Zelensky, ay nagpahayag ng pag-aalala sa posibleng pagbabago ng patakaran ng Estados Unidos sa ilalim ng administrasyon ni Trump. Ayon sa ulat ng Politico, inamin ng mga opisyal ng Kyiv na maaaring kailanganin nilang umasa ng higit sa ibang mga kaalyado sa kanluran para sa suporta, lalo na't si Trump ay kilala sa kanyang mga pahayag na maaaring tapusin ang digmaan sa Ukraine sa loob ng isang araw at nagbanta nga rin na ititigil niya ang tulong sa Ukraine. Upang mapanatili ang suporta ng Estados Unidos, aktibo namang nakikipag-ugnayan ang mga opisyal ng Ukraine sa mga miyembro ng Kongreso at iba pang mga lider sa Amerika. Ayon sa ulat ng Associated Press, si Pangulong Zelensky ay nagpresenta ng kanyang victory plan sa mga lider ng Estados Unidos na naglalayong palakasin ang posisyon ng Ukraine sa larangan ng digmaan at sa anumang negosasyon sa hinaharap. Bilang bahagi ng kanilang estratehiya, binigyang diin ng mga opisyal ng Ukraine ang kahalagahan ng bipartisan na suporta mula sa Estados Unidos. Sa kabila ng mga pagbabago sa administrasyon, umaasa sila na ang parehong mga Republican at Democrat ay patuloy na susuporta sa kanilang laban para sa soberanya at teritorial na integridad. Ayon naman sa ulat ng Reuters, sinabi ni Zelensky na umaasa siya sa patuloy na malakas na suporta para sa Ukraine ng Amerika. Habang naghahanda para sa posibleng pagbabago sa patakaran ng Estados Unidos, ang mga opisyal ng Ukraine ay naghahanda rin ng mga alternatibong plano, kabilang dito ang pagpapalakas ng relasyon sa iba pang mga kaalyado sa Europa at paghahanap ng karagdagang suporta mula sa mga internasyonal na organisasyon. Ayon sa ulat ng Financial Times, si Zelensky ay nagpaplano na humingi ng mga matibay at pangmatagalang garantiya mula kay Pangulong Biden upang maiwasan ang posibleng pagpilit ng isang administrasyon sa hinaharap na pilitin ng Ukraine sa isang hindi kanais-nais na kasunduan sa kapayapaan. Sa harap ng nalalapit na pagbabago sa administrasyon ng Estados Unidos, ang mga opisyal ng Ukraine ay aktibong naghahanda at nakikipag-ugnayan upang matiyak ang patuloy na suporta sa kanilang laban para sa kalayaan at soberanya. Sa pamamagitan ng diplomatikong pagsisikap at estratehikong pagpaplano, umaasi silang mapanatili ang matibay na relasyon sa Estados Unidos at sa iba pang mga kaalyado sa gitna ng patuloy na hamon na dulot ng pagsalakay ng Russia.